Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo na ito nga po ang kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas at kaso niya doon sa Amerika ay talagang mainit po ito na tinututukan ho ng ating gobyerno at ng gobyerno ho ng Amerika. Mukhang mahuhulog na po talaga ito sa buho ang adopted son o adopted satan. Diba? Alam naman natin lahat na ito si Arlen Stone ay isa sa matibay na ebidensya o testigo na magsasalaysay pagdating sa korte ayon na rin sa kanyang karanasan noong nasa kamay pa siya ni Kibuloy. At ito si Arlen Stone ay matapang na naghaharap sa kamera para magbigay ng kanyang salaysay. Ibig sabihin lang ho nito mga ka-aksyon ay kaya niya po paninindigan ang kanyang mga salaysay at hindi isang kasinungalingan. Dahil ang tao kapag magpapakita ay talagang maninindigan niyan dahil kredibilidad niya ang nakataya. At ito nga po mga ka-aksyon, isa sa mga ebidensya, maliban sa salaysay ni Arlen, may hawak ito si Arlen Stone na isa sa mga ebidensya na pwedeng gamitin na magdidiin dito kay Kibuloy ho mga ka-aksyon, no? Dahil sa isang meeting nakuna ng isang pastoral ang mga sinasabi ni Kibuloy na kapag tumiwalag ka halimbawa sa kanilang member ay talagang madidirido ka. Yon ang voice over na ipaparinig ni Ma'am Arlen Stone, no? At ito po talagang may nagatutol dito na isang senador, walang iba kung hindi si Robin Padilla. Alam naman ho natin si Senador Robin Padilla na hindi yan marunong magbasa ng batas. Diba? Ito mga ka-action, pakinggan na po natin para hindi na ho tayo magtagal. Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganon ang ginagawa niya even now after the last live stream nag-viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba, hindi man nagsasalita, but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan, kundi itong demonyo na to. No? Kaya, let's hold them accountable, you guys. So, gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play.
wala ka magluto niya. Ikaw, panik, ang number one siya. Pag nilapas mo, malawin. At yun kang mulay ko paluod, pinahagi sa luwa ko tulong kasi. Nabingwit na sa kanas ko. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya nyo, kapatid nyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita sila sa inyo sa internet, malipayin sila. Ngayon, napakita po man sila niya, malipayin sila. Kaya hindi sila malipayin. Tapos sila gugulat. Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na yung mga biktima niya, no? Mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay, and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. Sabi ko, tapos na ko sa inyo. Pabayaro ko sila kanan. Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Ano pa? Naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mankanor. Oh, yun ang sabi niya. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. When the opportunity presents itself, patay sila. Oh, when the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Pagpatuloy natin. Ang pastora na naigo na tapat sa kuwa. Kaya pa din mo. Hindi man niya kung mapasakitan, gawin. O sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw. Or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi, yun yung kanyang mga asset when it comes to the darkness of the night. O, ganun yun.
Kasi So, yung ngayon, actor lalaki niya, nag-sex ka na sa iya. Yatag mo na yung pagbili mo sa iya. I love you. so, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw, sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral, para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Yatag mo na yung pagbili mo sa iya. Pagbili ko sa iyo mo, yatag na kung duman ako sa iyo mo, i-try ko mo. Driver, i-try ko mo. Kasi ang wato. Dapo ko, para mabawi ako doon kasi ang wato. Ikaw, ibang driver, pagkinta ka. Siguro. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa iyo at ikaw na pastoral. Tulong na ako mga kayo ito. Dito pa ako makabawi sa I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. And he said that even the Muslim daw, they have honored killing. They even offer their woman to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin, no, ang voice over ni Kibuloy na kung saan nakunan nga ng isang pastoral at na-forward ito kay Arlene Stone. Diba? Yan yung mga voice over na yan ay isa sa mga talagang papakinggan o pag-aaralan sa US Court. At yan siguro, yan ang magiging dahilan na matibay na ebidensya maliban sa testimony ni Arlene Stone. Talagang maiipit ho talaga ito si Kibulok. Oo. Yung iba niya na mga kasama sumuko na. Ito na lang si Kibulok ang natitira na pagala-gala dito sa Pilipinas. Di ba? Yan. Akala nila kasi ang buong akala kasi ni Topacio ng abogado na Topacio yan is lang daw ito, isang panliling lang. Ang sasabi nyo lang ko na isang panliling lang ang nasabing ni Senate Risa Intoberos kung ang mga tao is nagtaguan habang nagsasalaysay. Pero may mga nagsasalaysay na mga testigo na nagsasabi din ng totoo. Bagkos, hinihiling lang nila na itago na lang ang kanilang mukha para sa kanilang seguridad, di ba? Hindi perkit na nagtatago ang isang nagsasalaysay ay nagsasabi ng kasinungalingan. Totoo po ang sinasabi nila. Sa ganitong sitwasyon, hindi po yan biro. Oo. Kaya ito si Topacio, kung siya ang magiging abogado, ay dipinsahan mo na lang yan sa dipinsa ka dito sa Pilipinas, dipinsa ka doon sa US Court. No? So, dito kay Ma'am Arlene, maraming salamat, no? Dahil sa iyo kapag maging successful, at hangad din po namin lahat na maging successful ang laban mo ng about dito kay Kibuloy, at sana makamit nyo po ang katarungan at makita natin na mabulok ito sa bilangguan si Kibulok. Diba? Kaya Ma'am Arlene, maraming salamat sa inyong paninindigan, no? Laban lang ho, kasama nyo po kami sa pagkikipaglaban nyo para makamit nyo po ang hustisya. No? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.